Wala umanong kinalaman sa hindi paglagda sa proposed resolution na kumokondena sa pahayag ng Chinese Embassy ang pagtatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee. Paliwanag ni Senate President Vicente Sotto III na pag-usapan at napagkasundoan ng majority bloc na dapat mapunta sa isa sa kanilang miyembro ang chairmanship ng nasabing komite. A major committee like foreign relations should be chaired by a member of the majority. Nung una, hindi naman namin ginalaw yun. Originally na kay Senator Amy Marcos yun. Hinayaan namin, thinking that later on, pwede naman pwede naman kami magkasama-sama. But apparently, things didn't work out that way. At mayroong mga importanteng mga treaties at saka agreements na nakapending doon na malaki ang concern ng mga members of majority. Nitong Lunes, 15 senador ang lumagda sa draft resolution na kumokondena sa mga kamakailang pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas at nananawagan sa Department of Foreign Affairs na magsagawa ng mga diplomatic measures patungkol dito. Hindi nilagdaan ni Senator Amy ang naturang resolusyon at sa halip ay naghain ng hiwalay na panukala na humihikayat sa lahat ng opisyal ng pamahalaan na magpakita ng pagpipigil sa mga inilalabas na pahayag na makakaapekto sa ugnayang panlabas ng bansa. Para sa Senate President, ang mga insidenteng ito ay walang kinalaman sa palit-liderato sa Foreign Relations Committee. I can only speak for myself. I cannot speak for the other members if they thought of that when we discussed it last Monday in the majority caucus. I can only speak for myself. Sa akin, hindi. It has nothing to do with that. Ayon kay SP Sotto, matagal nang nagpapahayag ng interes si Senator Erwin Tulfo na pamunuan ng Senate Foreign Relations Committee. Pagtitiyak ni SP Sotto, ipinaalam na ni Senator Mig Zubiri kay Senator Amy Marcos na papalitan ito sa pwesto at inalok na ring maging bahagi ng iba pang komite. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.